It's 12 noon and I have here my iced matcha. Hinihingal ako. Currently kasi itong room na to, kakalinis ko lang. Maglilinis na naman ako ulit. So, ganun talaga. But anyways, it's 4 days out of 7 na day off ko. Nag-PTO ko ng isa para maging 7 days yung off ko. So yeah. And wala masyadong ganap sa mga yung previous off ko. Like kahapon and previous days. Wala akong ginawa. Pero kahit wala akong ginawa, I'm tired. Yun talaga, basta may anak. Kasi pag tulog siya, tutulog ako, tapos gigising, just to check if she's fine. Talagang, in a snap, kahit tulog ka, like gumigising ka talaga, just to check your baby. Lahat naman siguro, no? Di ko alam. Pero sa akin, and for sure, for many moms out there, ganun din. So, maglilinis muna ako. Siya nga pala, ako na yung gumagawa ng matcha ko. Umorder lang ako sa legit na sa sell ng matcha from Japan. And bumili lang ako ng set sa sa Amazon set, yung parang pang Japan talaga, yung chase ba tawag? Nakalimutan ko na, basta yung bamboo, tapos wini-whisk mo yung powder ng matcha para maging walang buo-buo. So yun, so far nagugustuhan ko talaga siya. Then bibili pa, tapos mahal lang naman. So, why not? Bumili na lang kayo and kayo na lang yung magtimpla ng own matcha nyo. Yung nilagay ko na creamer and saka milk is from oats. Oat milk and creamer na galing sa oat din. So, yun. Malapit na akong matapos. And siguro din mamaya after ng lakad namin sa Costco, ko-color ako ng buhok ko. Sobrang dami ko ng gray hair. Sobra. Pero okay lang yun. Yeah. Kasi din, depende sa mood ko. Kung ayaw ko mag-color, walang color. Kung anong makita nyo dyan, gray hair, dami-dami. Yun na yun. Pero yeah, I will try to color my hair mamaya.
nandito na kami sa bahay and actually kanina pa. It's 10:12 na ng gabi and naglaba ako and mga 3 hours pa yun. So bukas na ulit. Hindi kami pumunta sa Costco pero nakabalik kami ng mga food and a little gamit for washing the clothes. So bukas ulit. Okay, so nilapag ko kayo dyan sa may basta dyan banda. After nito, may 2 off na lang ako and then balik trabaho na. Ngayong month of September, hindi na muna ako nag-pick up ng extra shift. But then sa October, yun. Parang 3 ata yung pinick up ko for the whole month. Hindi ako basta-basta pumipick up kung hindi kami magkatugma ng schedule ng asawa ko. So, since hindi pa naman, wala pa siyang schedule sa October. So, yan. Sinabihan ko na siya sa schedule ko. Pick up shift ko. Kasi yung akin, fix na yung working days ko. Tsaka day off ko. So, yun. Hindi ko alam if marami pa ba yung mga gustong mag-nursing pa din. Kasi, sa amin na batch, parang kami yung last batch na ang sobrang daming nag-nursing. And then, pagkatapos nun, wala na. Ayaw ko mag-nursing, yun. Sabihin na lang natin. Oo. Yung gusto ko na kurso is, ayaw ako. Kasi puro math, engineering yung gusto ko nung una. Pero talagang bobong-bobo ako sa math. So, di pwede. So, nag-nursing na lang ako. Tsaka transferee ako noon. Tanda ko. Kasi diba, from high school, syempre yung mga close friends mo, oy, dito tayo school. So, sa State University yun. Sobrang taas ng standard dun. Hindi maano ng utak ko. May entrance exam, tapos hindi ako nakapasa. Parang, na-fall ako sa category na parang preparatory course. In one sem, 3 lang yung subjects ko. English, values, tsaka math. Yung math talagang. So yun, umuwi ako sa amin kasi malayo yun eh. Sobrang layo. So yun, and then nag-shift na ako ng nursing. Tapos syempre, parang outcast na ako noon kasi irregular ako. Nasa irregular section. Oo. And then, nabagsak pa ako ng anatomy. Kasi parang, syempre, hindi mo trip pa yung kurso mo. Kaya yun, nabagsak ako ng anatomy. Pero pagkatapos nun, bumawi naman din ako. Hindi ako matalino. Sobrang layo. Yung ginawa ko, yun, nag-aral lang ako. Basa-basa. Kasi alam ko yung capacity ng utak ko, hindi talaga ako yung top. Ang layo sa pagiging top. Pero, nagpursige naman ako. Yun. Nag-study. Basa-basa. Pag di ko maintindihan, kaya ina-analyze ko. Yun yung secret ko. Pag parang
hindi ko talaga maintindihan, as in babasahin ko ulit, a-analyzein ko ulit hanggang magets ko. Kasi hindi ako yung tao na sa academic gets agad kung ano yung subject all about. So, yun. And thank God, naka-graduate naman. On time pa din. Kahit na transferee. Or not really on time. Kasi supposedly 2010 ako graduate. Kaya lang, yun nga, na ako ng 1 sem. So, 2011. Ang bango. So, yun. And then, pagkatapos kung graduate, yun na, nagtrabaho na ako sa ospital na sobrang ayaw ko. Talagang hate kong magtrabaho sa ospital. Nakaka-drain talaga. Tapos, ano pa naman, super introvert ako na pagkatao noon. Hanggang ngayon din naman. Kaya lang ngayon, parang lumilevel up na kasi andito na tayo sa Amerika, hindi pwedeng hindi magsalita. So, yun. Pero yung first job ko, talagang hate ko. Yung nagtrabaho ko sa, ayaw ko siya. Except nung transfer ko sa laboratory, yung kuha ng dugo, ABG, yun, gustong-gusto ko yun. Pero sa ward talaga, parang ayoko na. Tapos pagkatapos, mga 2 years after that, pumunta ako ng Saudi, 2 years din. 2 years lang din. Hospital, few months. Tapos yung owner ng hospital is nangangailangan sila ng nurse for their mom. So, nag-apply ako. Nakuha ako. 'Di ba? Umapply talaga ako kasi ayoko ng bedside. Nasa long-term female ward ako. Pero, hindi. Mix siya. May mga bata, may mga lalaki, yun, babae. So, pero nahasa din naman ako sa mga tracheostomy, NGT insertion, tapos paligo sa mga pasyente at iba pa. Yung pa din blood extraction. So, after 2 years, bumalik ako ng Pinas. Ang daming nangyari. Ang daming nangyari na naman. Parang sa sarili ko, parang nilalayuan ko yung nursing, yung pagka-nurse ko. Pero at the end of the day, doon pa rin ako. Kumbaga, ewan ko, parang basta, hindi ko maintindihan. A lot of times, na ayoko na talaga, I quit. Pero kalaunan, bumabalik, nagtatrabaho sa ospital. And then, fast forward, 2019, 2019 ata, or 2019 nga ba? 2018, I took NCLEX. Ito yung kasagsagan na talagang sabi ko na, last na to. Ayoko na. Tapos yung ate ko, sabi niya, take ka ng exam NCLEX. So, yun. Kasi yung before NCLEX, pumunta ako ng Abu Dhabi. I took HAAD. Saan na nga ba tayo? I took HAAD exam, and then hindi ako pumasa doon. So, parang yun na yung end ng nursing career ko talaga. Sinabi ko na talaga, ayaw na. And then, yun, sabi ng ate ko, take ka ng NCLEX. Tapos, shoulder niya lahat. Yun, ginalingan ko. Kasi hindi ko pera. Hindi ko pinagpaguran yon, sa ate ko yon. So, talagang binigay ko yung best ko. Hindi ako nag-work. Nag-review ako. Review lang talaga. Siya rin nag-enroll sa akin sa Rachel Allen. 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 Nag-en
Parang sa kanya talaga lahat. Yung ano lang, yung UWorld, inutang ko pa yun. Tapos yun. Diba parang 25 days ata yung Rachel Allen. Tapos nag-UWorld ako for less than a month before ng exam ko. So, yun. Pumasa ako. After kong makapasa, bumalik agad ako sa bedside. And hanggang ng pandemic. Pandamay talaga itong pandemic na to. Kung hindi lang pandemic, siguro matagal na ako dito. Hindi. May purpose lahat eh. So yun, pandemic, and then I'm just thankful na after na lift yung mga restrictions, nagtuloy-tuloy na yung application ko. Talagang pinabayaan ko lang. Tapos, yun, doon na nag-start lahat, email na ganito, ganyan. Tapos, yung interview, ayun. 2022 kami dumating dito. Magti 3 years na kami. Dumating kami dito September, and then I started my job October 24. So, yun. Hi, love. Yeah. I'm talking to myself. No, I'm talking to them. Hi. So, yun. Bold na yung inahan. If gusto nyo talaga mag-nursing, go lang. Especially if kaya nyo. Especially if may susuporta sa inyo. Go. Kung gusto nyo talaga. It's not easy, but worth it naman. Diba? Ano? So, dito na lang muna. And hanggang sa susunod. Bye. Bye. Good night, ma. Good night.